Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Tony dito sa ating dulang Love and Memories. Napakasaya ko nang pinuntahan ako ni Marie. Hindi ko akalain na umiibig din pala siya sa akin. Kaya di ko na napigilan ang sarili ko na niyakap siya at hinagkan ko si Marie. Pero hindi ko siya ginanap dahil alam ko na mabigat na problema ang gagawin niya. Kaya madaling araw na nang higit ko sa kanya. Kaya galit na galit ang ngiti niya. Pero nagpaliwanag ako at naintindihan naman niya. At nahalata ni Alex na may lihim kaming relasyon ni Marie. Kaya nagsumbong ito sa aming principal. Ate. Oh, Alex, bakit ganyan ang itsura mo? Parang may mabigat kang problema. Opo, ante. Meron nga po. Oh, ano bang problema mo? May nag-agrabyado ba sa'yo? Sino? Po, ante. Nakita ko sila. Totoong may relasyon na sila. Ha? Sino ba ang sinasabi mong may relasyon na? Si Marie. At ang kanyang guro, si Sir Tony. Ano? Humanda ang Tony Mendez na yun. Matigas ang ulo niya. Binalaan ko na, pero hindi niya sinunod. Kaya magkakasubukan kami. At saka ang yabang ng guro na yun ante. Kala mo kung sino. Huwag kang mag-alala, Alex. Gagawin ko ang lahat para matanggal ko siya dito. Sandali, at ipapatawag ko siya sa guard para mag-usap kami ng masinsinan. Ganun ba, ante? O, ante, alis na ba ko rito para hindi niya ako makita? Baka paginitan niya ako Hindi, Alex. Dito ka lang. Para marinig mo ang lahat ng sasabihin ko sa kanya. Baka magsinungaling na naman na wala silang relasyon. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bakit po, madam? Ano po bang importanteng sasabihin ninyo sa akin? Ang kapal ng mukha mo, Mr. Tony Mendez. Pati nobya ng pamangkin ko ay sinusulot mo. Bakit? Hindi ba't sinabihan na kita? At alam mo na bawal, pero itinuloy mo pa rin. Ha? Anong ibig ninyong sabihin, madam? Kayo ni Marie na estudyante mo ay may lihim ni relasyon. Huwag kang magkaila. Dahil mismong pamangkin ko ang nakakita sa inyo na iniyakap mo siya at hinalikan. Ano? Hindi po totoo yan, madam. Kahit tanungin pa ninyo si Marie. At itatanggi mo pa, Mr. Tony Mendez. Pero hindi na ako maniniwala sa'yo. Kaya ora mismo ay tatanggalin kita sa pagtuturo dito, sa eskwelahang ito, para mabigyan ka ng leksyon. Pero madam, bakit hindi mo na kayo mag-imbestiga kung totoo man o hindi? Hindi agad na hinuhusgan ninyo ako. Wala ka nang magagawa. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Ikaw ang sagabal sa relasyon ni na Alex at Marie.
Tony, iho, malungkot kang uwi dito. May problema ka na naman. Medyo, Mama. Pero kaya ko pa namang lutasin ito. Ha? Pwede bang malaman ko, iho? Baka may maitutulong ako sa'yo. Ano ba yan? Mama, inalis ako ng principal sa serbisyo. Ano? Bakit? Ano bang kasalanan mo, iho? Kasalanan ko raw dahil umibig ako sa isang estudyante. Pero hindi ako nagsisisi, Mama. Talagang mahal ko ang babaeng yun. Ganun ba? Estudyante pala ang sinasabi mong yan. Pero nauunawaan kita, iho. May kasabihan na bulag ang pag-ibig. At naniniwala ako dyan. Kaya kung ano man ang maitutulong ko, sabihin mo at handa kitang tulungan, iho. Ang gusto ko, Mama, ay mag-transfer si Marie sa pribadong school para makaiwas sa anumang masamang plano ng principal na yun. At ang pamangkin niya na umiibig din kay Marie. Sige, tanungin mo sa kanya. Kung gusto niyang lumipat sa ibang school, at ako nang bahala sa tuition niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, Mare, bakit nandiyan ka pa sa may bintana? At parang ang lalim yata ng iniisip mo. Tinatawag kita pero hindi ka naman sumasagot. Ano bang problema mo, ha? Kwan po kasi, Itay. Nalulungkot ako dahil sa akin, tinanggal sa pagtuturo ang Sir Tony ko. Ay, nako. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Sabihin mo ka sa akin para alam ko. Pinagbibintangan ng pamangkin ng prinsipal na may relasyon daw kami ni Sir. Dahil galit siya sa Sir ko noong minsan na sinita niya na iniistorbo ako sa klase. Ganun pala. Kaya gumunti at alam niya na siya yung kakampihan ng prinsipal. Dahil pamangkin siya. Kaya gumawa ng paraan para walang magbawal sa kanya. Nakausapin ka. Yun talaga ang plano niya, Itay. Kahit walang kasalanan si Sir Tony, kinausap niya ang prinsipal Nako. para sirain si Sir Tony at matanggal sa serbisyo. Sama pala ng ugali ng lalaking yun. Kaya iwasan mo. Sabihin mo na hindi ka pa handa na makipagrelasyon para hindi ka na niya isturbuhin. Pero Itay, paano ko siya iiwasan? Baka magalit naman sa akin. Magalit yung prinsipal namin kung gagawin ko yun. Ang mabuti pa itanong mo kay Sir Tony kung anong dapat mong gawin para hindi ka mapahamak sa pamangkin ng prinsipal na yon. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mang Lucio, pwede po bang kausapin ko si Marie? Alam ko na nagugulo ang isip niya dahil tinanggal ako na wala naman akong kasalanan. Oo nga, sir. Abay, loko pala ang pamangkin ng prinsipal na yun, ah. Bakit kayo pinagbintangan? Napakasama ng ugali noon. Ayaw niya na may karibal siya. Kung titingin wala siya kalingkingan niyo, sir, kung ikukumpara. Talaga po, Mang Lucio. Kaya niya ako sinisirian para masolo ang panliligaw kay Marie. Naku, sir. Hindi siya uubra sa aking anak. Hindi ko papayagan na ganong klaseng lalaki maging karelasyon ng aking anak na si Marie. Mayabang.
Ha? At hindi ko maintindihan. Hindi pwede yun. Mang Lucio, may plano kasi kami ng mama ko para kay Marie. Gusto ko sanang ipaalam sa inyo kung papayag po kayo. Sige, sabihin mo kung anong plano ninyo para sa kapakanan ng aking anak. Para hindi naman siya paggawa ng masama. Gusto namin na ilipat si Marie sa pribadong eskwelahan para di na siya pakialaman ng prinsipal at ang pamangkin niya. Pero sir, hindi namin kaya na magbayad dahil mahal ang tuition biroon sa pribadong eskwelahan. Huwag po kayong mag-alala dahil ang mama ko ang sasagot sa kanyang tuition at iba pang gastusin. Kayo na kong bahala, sir, kung yan ang kabubuti niya para matulungan niyo si Marie. Pero dapat niyo ring itanungin si Marie kung papayag siyang mailipat sa pribadong eskwelahan. Alam ko na nabalitaan mo na rin ang ginawa ni principal sa akin. Kaya pumunta ako rito para sabihin ng plano namin ni mama. Oo nga po, sir Nalulungkot ako sa nangyari sa inyo dahil nadamay kayo sa ginawa ni Alex na pagsumbong sa principal nang hindi naman totoo. Hayaan mo na siya dahil hindi rin siya magtatagumpay sa gusto niyang mangyari. Ha? Anong ibig niyo sabihin, sir? Ano bang mabuti nating gawin para hindi na niya ako istorbohin? May plano kasi kami ng mama ko. At sinabi ko na kay itay mo. At pumayag naman sila para wala nang manggugulo sa'yo. Ano bang sinasabi niyong plano, sir? Pwede bang sabihin niyo sa akin para alam ko naman? Oo, Marie. Dahil kailangan na magdesisyon ka kung gusto mo o hindi. Ikaw ay ililipat namin sa pribadong school. Pero papaano naman ang tuition fee ko, sir? At ibang gastusin. Wala namang permanenteng trabaho ang itay. Wala ka nang poproblemahin sa gagastusin sa pag-aaral mo, Marie. Dahil si mama ang sasagot ng tuition mo at ibang gagastusin mo. Ha? Hindi huahad lang ang mama mo kung ako ang magiging karelasyon mo, ganun, sir? Hindi, Marie. Naintindihan ni mama ang damdamin ko. Sinabi niya na ako ang pipili ng babaeng mamahalin at magpapasaya sa buhay ko. O ano, Tony Iho, ano nang resulta ng pag-uusap ninyo ni Marie? Payag ba siya sa plano natin? Opo, mama. Alam niyo, masaya siya. At tanggap mo raw ang kalagayan niya sa buhay. Oo naman, Iho. Basta maging masaya ka, ay ibibigay ko ang gusto mo. At alam ko na ang ginagawa mo ay para rin sa kabutihan ng iyong kapwa. Tama kayo, mama. Para maiwasan na ni Marie ang Alex na yon na sobrang yabang. Kung may kakampi siya. Hayaan mo na ang taong mayabang. At ang Diyos nang bahala sa kanila na humusga at magparusa sa ginagawang masama sa kanyang kapwa-tao. Opo, mama. Kaya gumawa pa tayo ng paraan para walang masamang mangyari kay Marie. Oo, Iho. Kaya ipanatag mo na ang iyong kalooban para hindi na magulo ang isip mo. Ako na ang harap sa principal ninyo
para masubukan ko ang talas ng dila niya. At hindi ko siya uurugan ano man ang sabihin niya. Kukunin ko ang permit para makalipat na si Marie sa pribadong eskwelahan. Salamat po sa inyo, Mama, sa tulong ninyo sa akin. Salamat po. Ante, Oh, bakit iho? Malungkot ka na naman. Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang kailangan mo? ante. Ilang araw nang hindi ko nakikita si Marie. Nasasabik na ako sa kanya eh. Pakiramdam ko doon nasisira ng ulo ko. Kung hindi ko siya makita. Ha? Ikinalulungkot ko, Alex. Hindi ko napigilan ang pag-transfer niya sa pribadong eskwelahan kahit dinamihan ko ang utang niya sa school. Pero binayalan lahat ng konsentidor na ina ng Tony Mendez na iyon. Ano? Kaya nga nainis ako eh. Hindi pwede, ante. Kailangan ko gawin si Marie sa guro na yon. Hindi ako magkapapayag na maging masaya ang mayabang na teacher na yon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang makikipag-usap sa Tony Mendez na yon. Kung hindi niya puputulin ang relasyon nila ni Marie, ay kakasuhan ko siya. Sige po, ante. Tulungan niyo ako. Kailangan na makulong ang guro na yan. Para wala na akong karibal kay Marie. Oo, hiho. Akala niya siguro ay wala tayong magagawa. Merong paraan para mahadlangan natin ang maestro na yon. Hintayin mo kung ano ang mangyayari sa kanya. Nandito ka pala sa bahay ni na Marie. At hindi mo pa pinutol ang relasyon ninyo. Bakit ninyo pinakikialaman yan, Madam? Inalis na ninyo ako. At nag-transfer na si Marie sa pribadong school. Hindi ka ba nag-iisip, ha, Tony? Maari kang mabilanggo dahil minor de edad si Marie. Kaya pumili ka. Makulong ka o putulin mo na ang relasyon ninyo. Ano bang dahilan at hinahadlangan ninyo kami ni Marie? Sa bagay, may gusto pala ang pamangkin ninyo kay Marie. Pero hindi siya gusto ni Marie. Ano? Hindi totoo yan. Alam mo bang ipinakilala ni Alex sa akin na nobya raw niya si Marie. Pero sinamantala mo. Ikaw ang maestro niya. Hindi ko po ginawa ang hinala ninyo. Talagang mahal ako ni Marie. Kaya wala nang magagawa ang pamangkin ninyo. Ako, may magagawa pa ako. Gusto mo bang makulong? Dahil pinapatulan mo ang minor de edad at ginagawan mo ng kahalayan. Kaya layuan mo na siya. Ha? Pumunta ba kayo rito para takutin ako, Madam Principal? Hindi kita tinatakot. Pero kung hindi ka makikinig sa akin, may kalalagyan ka. Ano? Ano kaya ang gagawin ng prinsipal kay Tony? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Tony dito sa ating dulang.
Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.